Hello po mga kalods at welcome back po sa channel. So ngayon po mga lods, pag-uusapan natin ang RuexB. Ano ba yung mga pros and cons dito po sa RuexB? Or sabihin na lang natin yung advantage at saka disadvantage dito po sa RuexB na ginagamit natin. So hindi na natin patagalin, uunahin natin yung pros o yung advantage, ano yung maganda dito sa RuexB. So sa mga baguhan pong mag-install ng solar sa bahay at sa mga newbie po, ito po ang dapat yung bilhin mga lods. Kasi nga ang sabi natin, napaka-mura at saka naka-pure MPPT po ang ganitong klaseng RuexB charge controller. So ang tanong po dito sa RuexB, ilang wattage na solar panel po ang kayang gamitin dito mga lods? So ang RuexB po dito mga lods ay kaya po ang 400 watts na solar panel ang pwede mong gamitin. Kaya kung meron kang 50 watts, meron kang 100 watts na solar panel, 200 watts, o kayang maximum na 400 watts na solar panel, pwedeng gamitin dito mga lods. Kung meron po kayong 100 watts na solar panel sa bahay, pwede kang gumamit ng 4 na solar panel. O itataping mo sa series ang 4 o is-parallel mo ang 4, pwede. O kaya yung sinasabi nilang 2:2P na 2 series parallel. Kung 100 watts po, mga lods, ang gagamitin mo, kaya 4. Pero kung meron kang 200 watts sa bahay, pwede kang gumamit ng 2 na 200 watts na solar panel. Pwede mong i-series o pwede mong i-parallel. Kung meron ka namang 400 watts, kaya dito ang isang 400 watts sa RuexB Pure MPPT. O yan po, mga lods. Tapos, isali pa natin kasi mayroon pong nag-comment dito sa RuexB na Lods Body Proy. Kaya ba, Lods, ang 600 watts na solar panel dito sa RuexB natin? So, ang sagot natin mga Lods, hindi po pwede ang 600 watts na solar panel dito kung naka 12 volts. Pero kung naka 24 volts ka, possible na kaya yun. Pero dito po sa 12 volts na gamit po, hindi siya pwede. Kasi ang RuexB natin, mga lods, ay nasira ng ginamitan ko ng 600 watts. So, 30 seconds lang ang gamit ko. Umabot siya sa 200 watts ang ginamit ko, naka-series. In 30 seconds po, nasira po ang RuexB. So, umabot po ang RuexB sa 25 ampere, lampas po sa setting. So kasi ang maximum dito is 25 ampere. So umabot siya sa 25 ampere. Tapos ang na-harvest niya na power, umabot siya sa 330 watts po ang harvest na umabot. Pero hanggang 30 seconds lang mga lods. At bigla siyang bumaba sa 5 to 7 ampere na lang ang kaya niyang gamitin. Kasi nasira, totoo po mga lods, nasira po ang RuexB na ginamitan ko ng 600 watts na solar panel. Tapos kung makikita nyo dito mga lods na wala rin takip sa taas at wala ng blower, meron pa akong in-improve na ginamit ko dito. Mas advantage po ito sa mga Elejoy kasi meron po siyang USB na para po ikarga, para isa-charge mo sa cellphone. Meron po. Kasi ang mga Elejoy wala pong USB na lalagyan. Pero ito, meron. So, napaka-basic lang pong itapping mga lods. Dito na nakalagay ang solar, dito ang battery, dito naman ang 12 volts. Tapos, meron siyang HBD protection at saka meron din siyang LBD protection. So, ang LBD dito po kung gusto nyong gamitin. So, ano ba ang mga ideal po na ginagamit na breaker sa RuexB? So, ang ideal po na gamitin sa RuexB is pwede kang gumamit ng 20 ampere sa input at 25 ampere naman sa output. Kasi ang RuexB, marami pong paraan sa pagtatapping sa solar. Kung gumamit kang naka-series, kahit mag 15 ampere ka sa input dito sa RuexB, kung naka-series lahat. Pero kung naka-parallel ka mga load, pareho po ang rated na lalabas doon sa amperahe, doon sa input at saka sa output. So possible, dalawang 25 ampere ang gagamitin mo sa input sa solar at saka dito sa output kung naka-parallel po ang tapping mo sa RuexB. So ngayon po mga lods, i-drawing na lang natin kasi para kung may newbie pong nakapanood dito sa channel natin,
mas madali nilang maintindihan kung paano magtatapping sa series and parallel sa solar panel. So, dito natin muna ilalagay yan. So, dito ko na lang i-drawing mga lods. So, sabihin natin, ang sabi natin, kaya sa 4 na solar panel. So, ano ang tapping na pwede mong gamitin? So, ipagpalagay natin dito. Makita ba dito? Dito ko na lang ilagay. Yan. Na 100 watts. Sabihin ito, 100 watts. O, yan. 4. So, wala kang gagawin. I-series parallel mo lang mga lods. I-series mo lahat. So, kung ito yung positive, ito yung negative. So, wala kang gagawin. Isi-series mo lang. Tapos yung wiring, dyan, i-connect mong ganun, ganyan, at ganun. Oh. Yan po ang series. Tapos, ilagay na lang natin, ilagay na lang natin si RUXB na may circuit breaker para makita sa mga kalus natin. So, kung ito po si RUXB natin, ito yung input dito. Yung input, diyan po nakalagay sa solar. Ito naman ang output patungo sa battery. Oh. Siyempre, lalagyan natin ng breaker. Oh, yan, breaker. Tapos, tanda mo, may positive, negative. So, dito, positive, diyan, negative. Ang breaker na ideal na gamitin mga loads, kung naka-series, pwede kang gumamit ng 15 o 20 ampere. Pero mas maganda na lang, 20 ampere mo lang. 20 ampere ang gamitin mo na breaker. So, ang connection, simple ang sabi natin, kung positive dito, ikukunik mo lang dito yung positive. Kung dito naman yung negative, ito yung negative natin. Yung negative, dito mo itatapping yung negative. Oh. Yan po ang connection sa input. Makikita naman dito sa mga natin. Dito yan sa unahan, makita ang logo dyan mga loads na solar. Yan ang input. Ito ang output, patungo sa battery yan. Tapos sa battery, ito output, lalagyan natin ng breaker para mas masundan sa mga kalods. 25 ampere ang ideal natin dyan mga lods. So tapos ito, patungo po ito sa battery. Battery natin. May makita sa diagram. Tapos, bawat isang solar panel mga lods ay may katumbas yan na 5 ampere. Lalagay ko lang dito. 100 ampere, kita ba? Dito ko lang. Ang IMP po, kadalasan dito is nasa 5.4 IMP. Yung current maximum power na papasok, bawat isa. So, bawat isa papasok, i-add mo lang yung 4 dyan mga lods, papasok yung 20. So, swerte na kung abot sa 22, 23. Pero mostly, nasa mga 18 o 20 po talaga ang ganun. So, papasok po siya. Yung input niya, mababa lang po ang current na papasok sa input. Pero pagdating dito sa output, tataas yan mga lods. Mag-add yung 4 na solar panel. Ito, liliit po ang ampere na papasok sa input. Kasi mag-add po ang voltahe dito mga lods. Ay meron pong BMP. Ang BMP po dito mga lods ay nasa mga 18.5. So 18.5, i-add mo ang 4 kasi naka-series. Pag i-add mo yung 18.5, lalaki po ang voltahe dyan. I-times 4 mo ang 18.5 times 4. So, ang voltahe po na papasok dito sa input ay 74 volts po mga lods. So, yan. Kayang-kaya kasi ang rated voltage dito sa input sa RUXB natin ay meron siyang 18V to 80V po mga lods. Kaya pasok po ang 4 kung i-series mo mga lods. Tapos, ang voltahe, ang current, liliit po, nakakatipid ka sa breaker at sa wire. Kasi tataas po ang voltahe. Kung tutusin, mas lalong liliit sa input lang kasi iba yung sa output mga lods. So ngayon po mga lods, paano kung nakaparallel ang tapping? So ang design po ngayon, i-erase mo na natin dito mga lods. Tingnan mo palagi ang polarity. So ito naka-positive, ito negative. So i-connect mo lang dito mga lods ang lahat ng positive dito sa linya na positive. So, ito positive, dito positive, positive, at saka dito positive. Yan. Tapos ang negative, dito sa baba. Yan, dito negative, 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 at saka ito negative. O yan po. Yan ang basic tapping sa nakaparallel lahat po ang solar panel mo mga lods. Siyempre, kapag ganito po ang design mo, possible na hindi 20 ang gagamitin mo. Kasi mag-add po ang 4
na load sa IMP. So 5.4. Kapag malakas po ang hatak po o harvest sa ang sikat ng araw, mag-add po ang 5.4. So tapos ang ginamit mo 20 lang dito. So bibigay po ang breaker natin mga lods. Mabuti lang itong 20 pababa kung naka-series connection. Pero pag naka-parallel ka, ang ideal breaker mo gamitin mo dito, naka-25 ito, palitan mo na ng 25. Kasi papalo yung apat sa parallel na connection, ang 5.4 na IMP, pero mostly nasa 18 to 20 lang mga lods. Kaya may allowance ka kung 25 ampere ang breaker na gagamitin mo dito po sa connection natin. So mga lods, isali pa natin para may idea pa ang mga kalods natin. Ano yung advantage, disadvantage doon sa series at parallel na connection. Ipagpalagay natin na ito po ang bahay natin sa bahay. Ito yung bahay natin. Oh. Tapos, ang bahay natin, nakalagay ang solar panel. Ipagpalagay natin na naka-series connection ang apat na solar panel. Yan, nilagay na lang natin pag ano na lang. Yan. So sabihin natin, naka-series connection po ito, mga lods. Naka-series connection. Tapos, ipagpalagay natin na may puno pala dito sa bahay mo. Yan, may puno po, may punong ganyan. Tapos, sa puno, meron pong, siyempre, pag bababa po ang araw, sabi na ito yung araw natin. Kapag bumaba po ang araw, simple natatabunan sa puno. Ipagpalagay lang natin na ang bahay mo may puno. Pagbaba po dito, so mayroong isang porsyon dito na hindi masisikatan ng araw, mga lods. So ano bang mangyayari kapag natatabunan sa puno, tapos naka-series connection ang solar mo? Kapag isa po dito sa solar panel, natabunan po sa puno, itong apat na solar panel po, mga lods, damay po lahat yan. Hihina po ang IMP o yung charge power natin sa battery. Kapag ang isa po na solar panel natatabunan dito sa puno, damay yung apat. Pero kung nakaparallel po ito, tapos ito yung natabunan sa araw itong isa, walang problema itong tatlo. Malakas itong tatlo, ito lang ang mahina mga lods. Kung nakaparallel. Pero kung nakaseries, sabi na natin kung nakaseries, kung natabunan yung isang solar panel natin, dama yung tatlo. Kaya baka mabigla po kayo mga lods, na bigla na lang bababa po ang solar panel mo. Pwede mong puntahan sa itaas sa bahay mo, baka may puno pong nakaharang. Kaya yung araw natatabunan yung solar panel natin. Kaya yun ang advantage sa mga parallel connection. Kaya lang mataas po ang current input o tataas po ang size sa wire at sa breaker kapag nakaparallel. Kaya possible pareho po ang breaker sa input at output sa charge controller. Pero kung naka-series, simple yung input, maliit yung wire at mababa rin ang rated sa current sa input sa breaker. Kung naka-series, yun lang ang kaibahan. Pero yung output, ma-series o ma-parallel po ang connection, pareho lang po ang labas doon sa output. Napapasok po sa battery sa pag-charge. Kaya kung bawat isa ay may 5 ampere dito na IMP, 20 ampere, kung malakas po ang sikat ng araw, 20 ampere pong papasok sa battery, kahit maka-series o naka-parallel. Ano yung cons o disadvantage sa ROXB? Ito, importante ito mga lods, kasi na-experience kong gamitin sa ROXB. Kapag gumamit po kayo ng 400 watts na solar panel, meron pong disadvantage ang ROXB. Bababa po ang current sa IMP pagdating ng alas 10. Ipagpalaya natin, nag-umpisa na siya sa alas 8 o alas 6 sa pagkakarga. Tapos 400 ang gamit mo na solar panel dito, naka-series o naka-parallel. Pagdating po sa alas 10, napakalakas po doon, papasok na yung maximum power current sa charge controller. Hihina po, iinit po ang ROXB, hindi niya kaya yung blower dito sa loob kapag nag 400 watts ka. Kaya kung makikita mo, galing siya sa 15 to 18 IMP, da-drop siya sa 7 ampere mga lods dahil nainit po dito sa loob. Kaya ito po ang diskarte kong ginawa. Kung makikita nyo po dito mga lods, tinanggal ko yung takip at tinanggal ko yung blower sa loob.
So ito po, pakita ko yung blower sa inyo. Tinanggal ko po ang blower sa loob at tinanggal ko ang takip. Dito ko inilagay ang blower. So ang blower, pakita ko muna sa inyo yung blower. So mga lods, ito yung blower na ginamit ko. So simple lang, dito mo ilagay sa taas. Nakaganon po, pakita ko sa yung design ko. Dito po, nakaganyan po ang design. Kapag ganyan po ang gamit mo, tapos tinanggal mo ang blower, stable na pong lalakas pa ang Ruix B natin mga lods. Kung 400 watts ang gamit mo, hindi na po siya bababa. At tapos, napakalamig mga lods. Kapag ganito na design na pinalitan mo ng blower. So ito na design, depende po sa inyo kung gusto nyong tanggalin o hindi nyo tanggalin. Ito namang dito sa taas, ito, pakita ko yung takip, madali po itong tanggalin. Ang ginawa natin, tinanggal natin yung takip, tapos ginanon lang natin payupi-yupi. Madali po siyang matanggal kasi naka-aluminum po ang casing dito sa Ruix B. So yun ang ginawit ko. Tapos, ang supplies dito po mga lods, magkaiba po ang supply sa blower dito na ginamit sa Ruix B. Makita ba? Naka 5 ampere lang, o 5 volts. Nakapakita ko? 5 volts DC ang pwede mong gamitin dito sa supply. Pero ang ginamit ko, 12 volts po ito mga lods. Pakita ko sa inyo. Naka 12 volts po ang rated dyan. 3 ampere ang gamit para may kunting lakas po ang blower. Kasi kung nasa 1 ampere lang, mahina ang ikot. Compare dito sa 3 ampere, malakas. Tapos ang supply, napakadali lang mga lods. 12 volts, simple dito mo lang ilagay sa 12 volts sa Ruix B mga lods. Tapos push button ka dito. Kasi pag hindi mo ito push button, walang 12 volts po nalalabas po dito mga lods. So kailangan mong pindutin. Saka iikot yung blower natin. Itong klaseng blower na gagamitin mo, dito mo nakapatong. So doon po, yun ang nakita ko na paraan para po maganda po ang hatak sa current IMP po sa battery sa pagkakarga. Tapos, ano pa, ang idagdag pa natin sa cons dito sa disadvantage. Ang disadvantage pa dito mga lods ay palagi po siyang nakasupply kahit wala ng sikat ng araw. Kasi ang Ruix B, pwede sa solar supply at pwede rin sa battery. Kaya pag nakatap ito sa battery, palagi po siyang naka-energize. Hindi katulad sa Ilijoy, kapag wala ng sikat ng araw, kusa lang nagsha-shutdown. Kapag bumalik ang araw, so saka rin siya mag-start o mag-energize. Pero ito, kung may circuit breaker, so pwede mong i-shut off na lang para hindi siya maka-supply. Pero sinubukan ko po itong gamitin na hindi ko sinut off ang breaker. Hindi naman siya ganun kataas na mag-consume po sa battery. Kasi nung sinubukan ko sa nominal voltage kasi ang setting natin sa 12.8, naka 12.8 pa rin pagdating sa umaga. Pero minsan po, naka 12.7 po ang battery natin na hindi naka-shut off ang battery dito sa Ruix B natin, mga lods. So mga lods, para dagdag idea na lang, pakita ko po sa inyo na nag-attempt po akong repairin po ang Ruix B. So pakita ko sa inyo, bubuksan na lang natin at pakita ko sa inyo kung saan po ang nasira dito sa Ruix B natin. So gagawin natin, bubuksan natin ang Ruix B. So may 4 po sang screw dito mga lods. So bubuksan natin. Yan. Tanggalin natin itong connection. Ang tanggal. So ito po ang nasa loob. Tapos meron pang 4 na screw sa tagiliran. Tatanggalin pa natin para makita nyo mga lods. So ang nasa likod mga lods, ito po ang nasa likod. So kung makita mo, may 2 pong MOSFET na sa likod. Ito at saka ito. Tapos ang connection dito sa wire, makita mo, ito po ang connection. Sa solar panel po yan mga lods. So ang solar panel, may protection siya ditong nakaabang na may nakalagay na MOSFET po, 2. Ito at saka ito. Ito sinubukan kong palitan. Nag-attempt ako mag-try, nag-repair. Pero hindi po tayo nakapix kasi ang marking po dito sa MOSFET, wala pong number. Kaya mahirapan po tayong mag-repair o anong klaseng number ang ginamit o anong code. Tapos, makikita nyo po dito, ito yung tinanggal ko na MOSFET sa loob. Ito yung original. Naka-short circuit po ito na damage.
Tapos pinalitan ko ng ibang MOSFET, hindi tama kasi nga hindi nga bumalik sa lakas. So nakatim lang ako, sinubukan ko ng ibang MOSFET pero hindi po mga lods. Kaya medyo mahirapan tayong mag-repair kasi wala pong code o numbering pong makikita dito sa MOSFET na ganito. So magsisearch pa ako sa Google kung anong mga MOSFET na kaya natin ilagay. Pero mostly nakita natin na naka 20 ampere lang itong maximum. So nasa 25 ampere na klase na MOSFET. Tapos tatlo lang ang TL o tatlo lang po ang terminal dito. Makita niyo ba? Yan. So pinakita ko lang na itong ROXB na ginamitan ko ng 600 watts na damage na po ito talaga mga lods. Mahina na siyang magkarga. Ito yung nagka-short circuit na damage. So, under repair pa po ito mga lods. Sinubukan ko lang. So, makita mo, marami pong components. So, maganda po ang nasa loob. Tapos, para pagkita po sa inyo mga lods, na maganda po talaga ang ROXB. Bumili po talaga ako ng isa pang ROXB. Kasi totoo po talagang malakas magkarga ng battery ang ROXB. Ideal po talaga ito sa mga budget. Sinasabi natin budget o mura sa bulsa, ang ROXB para makita nyo bago na bumili po talaga ako. Nung nalaman ko po ito na malakas po talaga, bumili talaga ako ng isa para may dalawa sana po akong magamit na 800 watts na solar panel. Kung sakaling mag-update pa ako o magdagdag ng solar panel, so yan, pakita ko sa inyo na bumili po talaga ako ng isa. Kasi balak nating ipatakbo sa 800 watts. Oh, ayan po mga lods. Oh, brand new po yan mga lods. Oh. Yan po. Kapag bago pong bili ang ROXB, ito po ang mangyari sa ROXB. Siguro sa mga iba, pwede nyong lagyan ng blower sa taas. Kung hindi nyo tanggalin ito, o direct na lang. Kasi kung mag 400 ka, napakainit po sa loob. Kaya sabihin pa natin may blower po ito, magdadrop po kasi ang current ay MP sa ROXB. So, simple, dito mo na lang ilagay yung supply sa 12 volts. Kung dito mo ilagay, pero mas maganda siguro kung, depende po sa inyo, kung patakilid ang blower dito o dito sa taas. Basta mas maganda kung dagdagan ng blower kung aabot sa 400 watts po ang gamit. So, sa mga kalode natin, baka may gusto pa po kayong itanong dito sa ROXB natin mga lods. Paki-comment po sa baba mga lods kung may hindi pa tayo nasabi sa ROXB charge controller na pure MPPT.